na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Chao Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan na serbisyo publiko. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 3, 2025, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:34 ng umaga, Puwetyam Sansap Sihon Saki. Tuloy kayo sa bahagi ng ating programa kung saan ay pinag-uusapan natin ang mahahalagang issue, mga kwento at plano para sa ating bansa. Ngayon araw, isang natatanging panauhin ang ating makakakwentuhan, isang lingkod bayan na patuloy na pinagkakatiwalaan at minamahal ng kanyang mga kababayan. Patunay dito, sa katatapos ng 2025 national and local election, ay muli siyang nahalal bilang mayor ng Paete, Laguna. Isang bayan na kilala hindi lamang sa makukulay nitong sining, kultura at kalinagan, kundi pati na rin sa mga masisipag, malikhaing at mapagmahal na mamamayan nito. Ito ang bagong binabansag bilang Carbon Capital of the Philippines. Pag-uusapan natin ngayon ang naging takbo ng nagdaang eleksyon, ang kanyang karanasan sa kampanya at higit sa lahat, ang kanyang mga konkretong plano para sa susunod na 3 taon ng kanyang panunungkulan. Kaya huwag na natin patagalin pa. Kasama natin si re-elected Mayor ng Paete, Laguna, Honorable Ronald Cosico. Magandang umaga, Mayor Cosico. Good morning po, Dr. Hilda. Yes po. Good morning, good morning. Good morning po. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig ni Dr. Hilda. Ito po si Mayor Cosico from the Carbon Capital of the Philippines. Una po, congratulations po, Mayor Cosico, sa iyong muling pagwawagi sa katatapos lamang na eleksyon. Kamusta ang naging karanasan yung sa katatapos lamang ng eleksyon? Aba, tunay po na masalimuot. Maiahalin tulad ko sa 3 bagyo ay nagsama-sama upang maibagsak ang inyong lingkod. Subalit, tunay na napakabuti ng Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, kailan may hindi kayo iwanan ni pababayaan. Sa kabila ng mga pasala at mga kasunangaligang black propaganda, ay napaglabanan natin ito at overwhelming ang naging boto ng aking mga kababayan sa 9 na barangay sa bayan ng Paete. Ang inyong pong lingkod ay panalo sa lahat ng barangay. Paano nyo, Mayor, may kumpara ang kampanya ngayong 2025 sa mga nakarang eleksyon ng iyong sinalihan? Yung 2022 tapos 2025, anong ang mas mahirap? Sa 2022 ay medyo hindi rin ako kinabahan po kasi siyam kaming naglaban-laban na 9 na barangay. Although ang naging laban ko lamang is only 35 votes noong nakaraang eleksyon. Pero ito ngayon, hindi rin ako kinakabahan sapagkat nakita ko naman ang mga tao sa aking pagbabara-barangay caucus, yung mga ugnayan, ay nakikinig naman sa aking mga proyekto na inilalahad na napakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya masasabi ko dito sa 2025 ay kakaiba dahil ako'y nakaupo na ilahad ko sa mga kababayan ang mga proyekto kong nagawa sa ating bayan ng Paete. At yun naman ang siguradong tumimo sa kanilang isipan sa kaya ako ay muling naihalal nitong ating mga kababayan po dito sa bayan ng Paete.
Sa tingin ko, Mayor, siguro mas mahirap ang 2022 kasi first time ka palang tumakbo as Mayor ng Paete. So wala pang nakikita ng mga kababayan mo sa Paete, ano bang kaya mong gawin. So from 2022 to 2025, ako mismo, nasaksihan ko, ang dami po ninyo nagagawa na para sa bayan ng Paete. So itong 2025, I'm sure, kung 2022 napili ka nila, what more pa sa 2025? Kasi nakita nila na talagang wala kang tigil Gusto mo talaga mapataas ang sa ngayon ang munisipyo ng Paete. Sa dati-rati anong classification kayo? Kami ay nag-remain sa 4th class municipality kasi nang umupo naman po akong mayor ay 2022. Dun sa automatic reclassification, ang computation po nito is from 2021 to 2023. 3 years. Nang umupo ako is 2022, tapos na ang budget. 2023, yun ang aking budget. So kinapos ako ng 7 million para maging 3rd class municipality. Yes. Pero ang maganda po nito, sa susunod na reclassification, ang Paete ay hindi nadadaan sa 3rd class municipality, kundi kami ay siguro magiging automatic 2nd to 1st class municipality. Bakit po? Ang pondo na namin ng 2024 ay 154 million ang na-realize namin. Tapos ngayong 2025, 180 million na ang aming budget from 128 million nang ako'y umupo noong 2022. Ang laki na ng itinaas po ng aming national tax allocation and income dito sa aming bayan ng Paete. Kasi nga, nahabol ko na po yung Kaliraya Lumut Watershed na for so many years ay hindi nakakasama. So, ngayon, quarterly, kami ay kasama na po dito sa release ng Kaliraya Lumut Watershed sa National Wealth. And then, nakapokus po ako ngayon for the UP Land Grant, which is 3,356 hectares. Nilalakad ko po ito na makasama sa land area ng bayan ng Paete because of the Presidential Proclamation and Republic Act noong mga panahon yun. May mga hamon ba kayo nga hinarap ditong eleksyon at paano nyo ito nalampasan? Marami pong mga issue. Like for example, ang aming mga seasonal farm workers sa Korea, pinulitika po ito Nakakalungkot, ang aming mga 270 na kababayan ay hindi ngayon nakabalik sa South Korea, sa Yanggu. Dahil nga may politika na ginamit dito at itinapat ng eleksyon para maging issue sa akin. Maraming lumabas na issue. Ako daw ay nagkapera, kung ano-ano nga issue. Pero ang lahat ng yan ay ating nalampasan. At ngayon nga, wala akong kalampalam, May 5, ay itong isang tao na ginamit ay nag-file pa sa fiscal at may sumpi na ako natanggap noong nakaraang linggo. Pero sasagutin ko ang lahat ng ito. Ano ba ang issue dito? Ano ba ang dito? Sasagutin ko po ito punto por punto na ito ay programa ng Municipality of Paete and the Province of Yanggu. At Mayor, ano naman ang iyong naramdaman nung opisyal na ninyo nalaman na kayo ay muling nanalo bilang alkalde? Abay, kakaiba, Dr. Hilda, talagang ako po hindi ko akalain na gano'n. Katulad ng aking laging ginagawa tuwing election, ako po'y nagkukulong sa kwarto at ako'y nagdadasal lang. At always prayer kami ng misis ko. At nung mga bandang 10 o'clock ng gabi po yun, officially na may tumawag na sa akin na Mayor, tapos na po ang bilangan at panalo na po kayo. So lumabas ako doon sa terrace namin, katulad na dati nakita ko punong-puno na naman ng taong bayan yung aming kalye at nagpunta na ako sa Town Plaza at punong-puno ang Town Plaza at ako'y nagpasalamat sa taong bayan sa muling pagbibigay sa akin ng ikalawang termino sa ating bayan na pagpapatunay na hindi pinakinggan ng taong bayan ang mga issue, mga upasala at mga kasinungalingan na ipinupulot sa akin ng aking mga kalaban. So far, Mayor, itong election, ilang points naman ang panalo mo compare sa 2022?
Ngayon po ay 1,450 votes ang aking naging laman sa aking pinakamalapit na kalaban. Unlike noong 2022, only 35 votes. Lamang. Ang liit lang, 35 lang. Samantala ngayon ay malaki-malaki na. Pero so far sa Malbar, ilan po ba ang botante ninyo? Ay dito sa Paete, ilan po ang botante ninyo? Ang aming botante is almost 19,000. Ang nakaboto lamang is only 13,000 plus. At ang pinagpapasalamat ko sa Diyos ay dito sa 22 cluster precinct ng Municipality of Paite, yung 20 cluster precinct ay aking napanalunan at yung dalawa ay tigisa yung aking dalawang katunggali. Ang may nanalo dun sa cluster precinct na yun. So out of 2022, 22 ay 20 ang aking cluster precinct na pinanalunan. All barangays ay panalo po ako. Sa kabila ng politika, paano po ninyo balak na pagtibayin ang pagkakaisa ng mga Paetenians ngayon na tapos na ang eleksyon? Nung nga pong isang flag ceremony, talagang ako'y lumuhod na sa mga konsihal ko. At sabi ko, magkaisa na tayo. Ang ating bayan, ang siyang naghihirap dito. Nakita ko nitong nakaraang kampanya, nakita ko pa rin ang kahirapan ng aming bayan. At ito nga ang tinututukan ko po. Kaya nga pinatataas ko po ang antas ng kalidad ng aming pananalapi ay upang mapaglingkuran natin ang aming mga kababayan. Sapagkat ako'y naniniwala na ang pamahalang bayan ay hindi profit-oriented institution. This is a service-oriented institution. Dapat ang serbisyo ay ibigay natin sa mga mamamayan na lalo't higit ay nasa laylayan ng ating lipunan. Dito po nakatutok, nakapokus ang aking pong gagawin na panunungkulan dito sa ninilooban ng 3 taon muli na pagtitiwala sa akin, pagkalooban ng mga lupa, ang mga kababayan naming mga walang sariling lupa, habulin ang mga lupa ng pamahalang bayan, ipangalan sa pamahalang bayan upang ang mga renta ng mga investors dito ay pumasok sa kabangyaman ng ating pamahalang bayan. So, Mayor, yung nabanggit po ninyo, yun po ang mga pangunahing proyekto na nais nyo unahin sa bagong termino. Yes po, yes po. Siyempre, unang-una dyan ay kalusugan. Yang kalusugan at saka siyempre hanap buhay, kailangan natin ng hanap buhay sa ating mga kababayan. At bilang tayo, ang bayan nga ng Paite ay talagang magiging renewable capital of the Philippines because of the investors. Ongoing na po yung construction at maybe this coming first quarter of 2026, mag-ooperate na yung isang kumpanya ng windmill sa bayan ng Paite. The Laguna Wind Blue Circle. Mag-ooperate na sila at malaking income ng pondo po ito para sa aming minamahal na bayan ng Paite. Na ito'y maitutulong ko sa ating mga kababayang mga nahihirapan sa kanilang pamumuhay. Mayor, paano po ninyo isa sa alang-alang ang kultura at sining ng Paete sa mga proyekto ipapatupad po ninyo? Malaki po ang aking gampanin dyan. Nakatutok po ako sa kultura at sining ng bayan ng Paite. Alam mo naman ninyo na ang bayan ng Paite ay naging carving capital of the Philippines. At dapat kilalanin ito at dapat ipagmalaki ng aming mga kababayan. Kaya tututukan ko po ito. Sa aming kultura, palalakasin pa rin natin ang ito po'y nakatutok ako dito sa kultura ng aming bayan ng Paite. Sapagkat ang kultura at sining, ito ang puso ng bayan ng Paite. Kaya nga po carving capital of the Philippines. Ito po, may mga gagawin po kaming mga programa dito at upang muling makilala, upang mapasigla itong hanap buhay ng pag-uukit dito sa aming bayan ng Paite. Ito po sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry. Maglalatag kami ng mga programa po rito para mapakinabangan ng aming mga mamamayan na tinatawag ngang naghihingalo na industriya ng pag-uukit sa bayan ng Paite. Pero Mayor, meron po ba kayong festival na katulad para showcase ng mga ginagawa rin ng pag-uukit, yun ay iba ba? Kasi sa ngayon marami din mahihilig sa mga arts, 'di ba? Meron ba kayong ganitong season kung anong buwan na para puntahan na kumbaga ito ay festival ninyo sa Paete?
Opo, tuwing buwan po ng September, ito po ay nakatalaga bilang Paet Ukit Taka Festival dito sa bayan ng Paite, kung saan nagsa-showcase kami ng pag-uukit ng yelo, ng prutas, ng wood carvings. At pinabalak po namin this coming year, ngayong taong ito, this year, ay kami ay maisama sa Guinness Book of World Record, kung saan dito sa bayan ng Paite lamang makikita ang medium ng pag-uukit ay hindi lamang sa wood carvings. May yelo, may prutas, may tsokolate, may styro. At ito ang kakaiba sa aming bayan ng Paite. Unlike sa ibang mundo, sa ibang bansa na carving kung carving lang, bato kung bato. Pero dito sa bayan ng Paite, kakaiba. Lahat ng uri ng medium ay ginagamit ng mga taga-Paite. Kaya nga po, naging carving capital of the Philippines ang bayan ng Paite. Mayor, kasi sa ngayon, di ba, tuwing may mga parangal, yung flag of appreciation, kumbaga, marami na po ba, lalo na sa ating mga pamalaan, yung mga GOCC, na dyan na po magpapagawa, yung magpapaukit yung para doon sa, yung ibibigay po nila sa mga awardee. Kasi syempre sa inyo, mas maganda talaga yung ukit, 'di ba? Kaysa yung iba more on ng glass na nababasa, tapos yung sapa. Meron ba kayong gano'n na parang i-engganyo yung mga awarding body na pumili dito sa Paete at sana piliin nila yung mga ukit na kung anong design ang gusto nila, kayang-kaya po dyan sa Paete. Opo. Katunayan nga po dito sa bayan ng Paite, iba't ibang universidad, iba't ibang mga government agencies, ay dito po mga pinagagawa. Yung mga sinasabi ng mga plaque of appreciation, yung mga ano po nila, even the different provinces po ng buong Pilipinas, dito po nagpapagawa ng mga tropeyo na binabanggit ninyo. Marami po ang gumagawa dito sa amin. Lalo na po yung nilalagay po sa harapan ng mga table. Yes, table sign. Nakikita, ang maganda. Table sign po ang tawag doon. Yes. Meron din. Opo, meron po. Ano naman po ang plano po ninyo, Mayor, sa larangan naman ng edukasyon, lalo na po para sa kabataan Paiteñan? Papaigtingin ko po yan sapagkat ako po'y naniniwala. Ito po'y pinangako ko kasi sa mga tao eh. May pondo na, may pera na ang ating pamahalang bayan. Hindi lamang tayo nakatutok doon sa magagaling na mga estudyante na bibigyan natin ng scholarship program. Even yung mga 75 na grade lamang, tututukan natin po yan. Bibigyan natin ng pagkakataong makapag-aral itong mga batang ito. Sapagkat ako'y naniniwala na kung ito ay matututukan ng ating pamahalaang bayan, ako ay naniniwala na ito ay magsusumikap at aangat ang kanilang pamumuhay upang ang kanilang pamilya ay maging maayos dito sa aming pamayanan ng bayan ng Paite. Nakatutok po ako rin sa edukasyon at may mga plano na po akong nakahanda rin. Oo, kasi napapansin, di ba, sa survey, parang yung mga nagtatapos, parang yung edukasyon nila, parang may kulang. Yes, opo. Tama po. At yan po'y tututukan ko talaga, yung edukasyon. Sapagkat ako'y naniniwala na ang edukasyon ang susi sa kaunlaran ng bawat isang pamilya dito sa ating lipunan. Kailangan nakatutok po tayo para maiiwas din po natin ito sa mga masasamang bisyo. At paano naman po niyo tutulungan ang mga senior citizens, mga solo parents, mga person with disabilities, lalo na po sa ating mga indigent families sa inyong termino? Ako po ay nakatutok dyan. In fact, kami po, yung local fund namin dyan, namimigay na po kami yung AX namin. Meron po kaming pondo dyan. Yung pong sa ngayon, yung mga opisyalis pa lamang ng PWDs at solo parent, ang aming nabibigyan ng parang honorarium dyan. Subalit pag nahabol ko po yung UP Land Grant, na maisama sa land area ng bayan ng Paite, it costs Paite 32 million for the land area. Kasi 25% po ng national tax allocation ay comes from the national tax allocation, NTA. So it costs 32 million po sa bayan namin. Ipinangako ko po ito sa mga senior citizen, yung mga hindi nakakatanggap ng social pension plan
dito ko kukunin yung pondo upang ang lahat ng mga taga-Paite at the age of 60 ay magiging pensionado. Dito ko rin po bibigyan yung mga PWD, solo parent, ay isasama ko na rin po na sila ay magkakaroon po ng pensyon pag nahabol ko na po itong land area ng UP Land Grant. So sa ngayon, wala pa silang monthly pension mula po sa inyo po. Wala pa po, ang nabigyan lang na yung galing lang nasyonal, yun lang napipili ng nasyonal, yun pa lang ang nabibigyan namin. Pero kami may 150 na senior citizen na inuna, pero hindi namin mabigyan ng 12,000 agad, kundi inano muna namin sa 4,000 a year itong 150 senior citizen na ito, na idinagdag namin na ito ay local funded po naman ito. So, Mayor, di ba sa ngayon ang PhilHealth, meron po tayong tinatawag na konsulta. Yes, nakapag-rehistro na rin po doon sa inyo po sa PhilHealth Konsulta kung saan makakaroon ng libreng konsultasyon, libreng mga chest x-ray, mammogram, gamot. Nakapag-rehistro, nakasama na rin po ba ang dyan po sa inyo? Opo, kasama na po ang bayan namin dyan. In fact, ang province of Laguna ay kasama isa sa 4 na probinsya na nagpatupad ng universal healthcare dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya kami po, obligado ang mga munisipyo ay mag-enroll sa PhilHealth upang mapakinabangan naman ng mga kababayan itong mga insentibo na ibinibigay po ng PhilHealth. Pero meron po ba kayong yung kumbaga malaking clinic o mismo na doon sa government hospital po ba o sa private hospital? Ano po, ang tawag po namin doon is the Rural Health Unit. Yes. Meron po kaming doktor doon at may mga nurses po doon. In fact, kami nga po ay recipient ng Super Health Center. Pero nagkakaroon ng problema. So minabuti ko po na i-upgrade na lamang itong RHU. I-upgrade na muna yung RHU at di sa susunod na panahon ay saka ko i-avail itong Super Health Center at i-upgrade ko muna itong RHU ng aming bayan ng Paite para yung mga facilities nito ay magamit namin na naka-upgrade na ang mga kagamitan, ang ating mga personnel dito sa aming bayan ng Paite. So far po, Mayor, yung mga senior citizen natin, o sabihin natin yung mga ordinary na mamamayan natin, sila po ba ay kusa nagpapacheck up para syempre gusto natin early detection, maagapan? Opo. At ako po ay may mga instruction dyan sa aming Rural Health Unit. In fact, ngayon nga po, ipinababa ko sa barangay, tingnan kung sino yung may mga sakit na yung sa diabetes, sa puso. Sapagkat ako'y tinaasan ko po ang budget ng aming gamot sa aming RHU. From 50,000 nung ako'y unang umupo, ngayon po ang budget namin ay 600,000 quarterly or 2.4 million annually. Na ito'y pinabababa ko sa barangay at tingnan kung sino yung mga senior citizen na may mga sakit. At maski mga hindi senior citizen, yung mga sakit sa puso, diabetes, lahat po ay aming tinututukan ito upang ang serbisyo ng kalusugan ay maramdaman ng aming mga kababayan. Kung sakali po, meron po kay kababayan na below 60 years old o basta 21 to 59 na wala silang kakayahan na magbayad ng kanilang PhilHealth contribution, ito po ba ay sinasagot po ng LGU o nire-refer po ninyo sa DSWD? Nire-refer po namin sa DSWD dito. At yan nga po, nagkakaroon kami ng massive na information dissemination dito para dapat talaga maging member ng PhilHealth. Para naman mapakinabangan ng mamamayan kasi marami pa rin hindi alam ano ba ang benepisyo ng PhilHealth sa mga taong bayan. At ito po ay yung information dissemination ay binababa po namin. Yes po, kasi ang gaganda po ng benepisyo ngayon ng PhilHealth at ang lalaki pa. Lalo na po, dyan po ba sa inyo, marami po ba merong chronic kidney disease? Marami po ba nagpapahemodialysis? Yes, tama po. Marami po dito. At ako'y napakaswerte po sapagkat ako ay pinagkakalooban lagi ng MAIP ng national government
Yung mga guarantee letter na aking ipinamimigay na ito po ay malaking tulong, ito po ay sa mga private hospitals. Kaya yung aming mga may cancer patient, itong mga magpapadialysis, lahat ng ano, basta't may quotation po sila, ay nabibigyan ko po ng tulong na medical assistance itong mga taong ito at awa naman ng Diyos natutulungan. Ito po sa mga private hospital ang ibinigay po sa akin ng ating national government po ito, hindi po sa mga private hospitals. Doon nakarang linggo, siguro nabasa po ninyo, Mayor, na doon sa si Mayor Lucy Torres pinagbabawal na mismo sa kanyang tanggapan na mga matatamis na inumin. Diyan po sa inyo, ganun din ba ang gagawin po ninyo? Para pagbawalan muna yung mga matatamis dahil para makabawas tayo para sa kalusugan nila. Abay, sa akin pong tanggapan tubig lamang. Ang aking ibinibigay sapagkat ako, katulad ko po, ako po hindi naman mahilig talaga sa soft drinks, hindi ako nagkakape, at ako'y lamang, kaya ako po'y tubig rin at tubig lamang. Ito po'y matagal ko na pinatutupad dito sa aking tanggapan po ng pamahalang bayan. Kaya po kayo po ay pupunta kay Mayor, asahan po niyo tubig lang. Hindi kasi talaga hanggang kaya natin iwasan na natin. Kasi ngayon po, Mayor, mga nagkakasakit po ngayon, pabata ng pabata. Ang dami po below 30 years old kasi nung mga nakaraang linggo, ang mga na-interview ko po ay dialysis PH. Sa dialysis PH pa lang, 80,000 na po ang member nila. Nakakalungkot, ano po. At Mayor, ano naman po balak po ninyo, paano po ninyo papalakasin ang kabuhayan ng mga local na artisan, mga wood carvers at iba pang maliliit na negosyante dyan sa Paete? Siyempre po, ito na nga yung massive campaign namin para sa aming minamahal na bayan ng Paete. At ngayon nga, kinikilala naman kami ng Department of Trade and Industries, ng Department of Tourism, every now and then na mayroon silang mga ginagawang pagpupulong o kaya ay mga pag-showcase ng mga produkto dito sa Calabar Zone at saka sa national government ay naiimbita po ang aming bayan kung saan doon namin na ipopromote ang aming mga produkto dito sa mga show na ito na ginagawa ng ating national government at mga regional offices ng DTI at saka ng Department of Tourism. In fact, ang DMW ay niimbita rin kami na magdala ng produkto sa kanila sapagkat ang DMW, alam naman natin na sila yung nagpo-promote naman ng hanap buhay sa ibang bansa sapagkat minsan ay inaanyayahan ang inyo pong lingkod sa DMW doon sa MOA signing ng Friendship Day ng Hungary and the Republic of the Philippines. And then ito, balagang tanong to. Ano naman po, plano po ninyo para sa pangangalaga ng kalikasan at likas yamang ng Paete, lalo na malapit tayo sa lawa at bundok? Apo. Pinangangalagaan ko po ito. In fact, itong ating gagawing mga windmill na ito, ito po ay siyempre may mga environmental concern. At ito naman po ay inaprobahan ito ng DENR at may mga gagawin na po diyan pag natapos na ito, may mga itatanim na mga punong kahoy upang muli ay bumalik yung pagiging greenery nitong aming kabundukan na makikita ng ating mga kababayan, yung mga itatanim doon sa baba ng windmill turbine. Kausap ko na po dyan ang UPLB, ang Dean ng UP College of Forestry. At yung po pala may mga halaman talaga na inilalagay para doon, para nga yung soil erosion ay maiwasan po sa ating bayan ng Paete. Kamusta na po ang klima dyan sa Paete? Ito po ba, malamig po ba? Yung temperatura nila, compare mo sa Maayhay.
Ganun po ba? May panahon na malamig po ba sa Paete o same lang na medyo parang same sa Manila? Kakaiba po ang bayan ng Paite. Dito sa bayan, medyo mainit na dahil nga sa maraming tao at kabahayan. Pero pag umakyat kayo ng Aplan, although napakainit, pero hindi nyo mararamdaman yung init. Dahil nga may mga puno pa po at ibang hangin sa kabundukan. At tuwing gabi talagang napakalamig sa aming sa Aplan namin. Talagang ano po diyan. Kaya nga yan ay aming pinangangalagaan yung aming kabundukan at mapalad nga ang bayan ng Paite sapagkat kami po ay recipient ng Climate Change Commission no sa Net Carbon Zero Challenge. For 5 years, nagtatanim po sila dito sa amin sa kabundukan, isang 25 hectares na lupa ng National Power Corporation. Dito po taon-taon nagtatanim ang Climate Change Commission upang mapagalagaan ang aming kalikasan dito sa ating kabundukan. Yan po, si Mayor po, mula noong naupo, noong 2022, marami na po natatanggap. Recipient siya dito, ang dami po. Siguro, Mayor, doon sa office mo, marami ka na mga nakadisplay dyan. Yes, opo. At dito lamang nakaraang linggo, nagpunta ako ng Iloilo City sapagkat tayo po ay isa sa 208 municipalities and province and cities na pinagkalooban ng Commission on Audit ng unmodified opinion noong 2023. At ngayong 2024 ay binigyan naman tayo, binago na po nila, hindi na unmodified, unqualified opinion ay recipient po ulit tayo. Kaya dito, makikita talaga ng aking pamumuno ay yung transparency, accountability, and good governance ang pinaiiral ko po sa minamahal na bayan ng Paite. Congratulations, Mayor. Talagang sabi ko, for sure, itong second term nyo, talagang makukuha po ninyo. Kasi marami talaga kayong nagawa dyan sa bayan ng Paete. Kaya sabi ko, tama lang ang binoto po ninyo, si Mayor Cosico. Kasi sigurado ko po na itong second term niya, mas lalo pa uunlad ang bayan ng Paete. Mayor, paano po naman yung balak na iangat muli ang turismo ng Paete, lalo na kilala na kayo sa sining agkultura? Paano po nyo mas makaka-attract ng turismo? Aside from being the carbon capital of the Philippines ng ating bansang Pilipinas, ngayon, ang plano ko po ay ang bayan ng Paite ay maging renewable energy capital of the Philippines. Dahil kami po ay mag-host ng 3 kumpanya ng renewable capital energy sa ating bansang Pilipinas. 3 windmill po ito, companies. The Ayala Asian Company, the Laguna Wind Blue Circle, and the Energy Development Corporation. Plus the floating solar panel along Laguna Lake, dito pa rin sa aming bayan ng Paite. At napakapalad ng bayan ng Paite because of the Ahunang Dam na ito ay pag-aari ni Enrique Razon, ay dito gagawin sa bayan ng Paite ang kanilang substation. 3 substation ng kumpanya ang dito itatayo. Ayala, Asian, the Laguna Wind Blue Circle, and the Ahunan Dam Corporation. Dito po itatayo ang mga substation nito. Kaya kami, pwede naming i-claim na ang bayan ng Paite, renewable capital of energy capital of the Philippines, at yung aming upland, pagiging tourist attraction po yan. At napakaganda na po ng karsada dun sa taas, nakaduktong na po ito sa bayan ng Pakil, Pangil. Itong karsadang 10 meters po ito, napakaganda, overlooking Laguna Lake, at makikita po ninyo ang kagandahan ng aming minamahal na bayan ng Paite. Kaya ito po ang aking plano, maging renewable energy capital of the Philippines ang aming minamahal na bayan ng Paite, aside sa pagiging carbon capital of the Philippines. Sa tingin po ninyo, mga ilang turbine ang maitatayo? Ang Laguna Wind Blue Circle po ay 15 turbines na 6 megawatt po ito ha. Ito yung mas malaking dihamak sa Pinilya na 2 megawatt lang po. Ang Ayala, Asian, ito po itatayo sa UP, Land Grant, ay 45 na wind turbines. Tapos itong sa Energy Development Corporation po, may mga METMAS pa po sila ngayong
tinetest at hindi pa rin namin alam kung ilan ang turbines naman na lang itatayo dito. At may bago pa nga pong papasok na isang na kumukuha lamang po ng permit sa Department of Energy. Ito naman po yung Cleantech na kumpanya na gusto rin pong mag-invest ng wind turbine sa bayan ng Paite. Binibiro ko nga po na mukhang dito sa bayan ng Paite maraming mahahangin. Kaya dito ng wind turbine sa Paite. Pero ano sa tingin mo, bakit napili nila diyan po sa bayan ninyo na magtayo ng mga turbines? Ako po ay nagtataka din dito sapagkat may mga kalapit bayan din naman ako at syempre kung hangin naman ang pagbabatayan, dapat ay di sa kanila rin. Pero ako po'y naniniwala na ito biyaya ng Diyos at ito po'y parati kong sinasabi na kung ang ating pamumuno, ang ating pagiging public servant ay itataas natin sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay biyaya at pagpapala sa ating minamahal na bayan. Ito po'y pinagtatakaan ko rin. Hindi po abot ng aking arot ng aking isipan itong mga nangyayaring ito. Kung bakit dito sa bayan ng Paite nag-i-invest ang mga investors. Siguro nga po ay ito dinadala ng ating mahal na Panginoon para nga po maiayos natin ang ating minamahal na bayan ng Paite. Sa tansya po ninyo, Mayor, mga gano'ng katagal na makikita ng mga, siyempre, hindi lang taga-Paete, yung siyempre, marami din gusto pumunta doon eh. Hindi na nila kailangan pumunta pa sa Ilocos. Nandiyan na ata dito sa may bandang yung isang palugar na may ganito, turbine. Pero sa inyo, mas marami. Yes, opo. Puerto Galera. Meron din po ang Puerto Galera. Ilocos Norte. Pililla. Yes. Oh yes, Pililla. Para sa inyo, mas marami pa kung ikukumpara sa Pililla. Opo. Ito po ay phase 1 lang. Ito po yung phase 1 lamang ng Laguna Wind Blue Circle. Kasi ito po ay hanggang Real Infanta Quezon. Phase 1 pa lamang po yung gagawin sa Paite. Siyempre, sa dami ng proyekto, for sure, ang gusto naman nila malaman, Mayor, paano po naman ninyo titiyakin ang transparency at accountability sa lahat ng mga proyekto sa panahon ng iyong administration? Katulad nga po ng aking binanggit kanina na kami po ay binigyan ng unmodified opinion ng COA, pagpapatunay po ito ng aking transparency. At ito po ay parati kong inuulat sa ating mga taong bayan kung ano na ba ang nangyayari at nagaganap dito sa ating minamahal na bayan ng Paite. Ito po'y kakaiba ang aming bayan ng Paite. Ang bayan ng Paite ay napakaliit, subalit in the near future, pag po nagsimula na lahat itong mga kumpanyang ito, ang bayan ng Paite, kami ang magiging isa sa pinakamayamang munisipalidad dito sa lalawigan ng Laguna. Na in only a population of 25,000, ay kami magkakaroon ng income na more or less ay 1 billion pesos a year. Na ito nga po parati kong sinasabi na ito na ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating mga kababayan. Dahil nga sa ating pong pamumuno na may transparency, accountability, and good governance. Sapagkat siya na po ang kailangan. Kailangan na nating isipin ay yung legasiya na ating maiiwan sa ating minamahal na bayan. At ito po'y lagi kong sinasabi sa tuwina na kung maliban na tayo ay hindi pangunahan ng Diyos, ay hindi mangyayari ang ating pangarapin sa ating minamahal na bayan ng Paite. Alam po ninyo, si Mayor Cosico, nakilala ko siya nung panahon na ako po ay consultant po sa PCSO. At di ba po, Mayor, doon tayo nagkakilala? Dahil doon, di ba, talagang ginagawa po ninyo, hindi lang sa PCSO, sa DOH, na makakuha po kayo ng ambulansya. Para kung ano man mangyari, magbabalis maitakbo sa Manila. Yes, opo. Ako po ay natutuwa ngayon sa pagkatawa naman ng Diyos. Mga recipient tayo, binigyan tayo ng ambulansya ng PCSO. Binigyan tayo ng ambulansya ng DOH. Ang Paete po lamang dito sa 4th District ang may Type 1 ambulance. Binigyan po tayo ng Type 1 ambulance ng DOH. Ito kauupo ko po lamang.
Binigyan din po tayo ni Senator Tolentino ng isang ambulansya. So ang bayan ng Paite, may 4 ng ambulansya po ngayon na ginagamit namin sa paghahatid sa aming mga kababayan sa mga pasyente sa iba't ibang lugar, sa Batangas, sa Santa Cruz at saka sa Kamaynilaan. Tama po, Dr. Hilda, nagkakilala tayo sa PCSO dahil noong mga panahon yun ay administrador naman ako ng bayan ng Pangil, Laguna, at kayo'y nagkaroon pa ng medical mission sa bayan ng Pangil, Laguna. At yung isang ambulansya doon ay naipagkaloob din ng PCSO dahil sa pamamagitan ninyo. At mula po nung naupo kayo as mayor, may isang ambulansya na po ba o wala? Nagsimula lang yung una, yung first hanggang sa naka-4 na ambulansya na po kayo? May isa po na ambulansya. So ngayon 4 na? 4 na po, opo. Kaya alam mo talagang maswerte po kayo dahil meron po kayong mayor na talagang sobrang sipag talaga. Talagang nakikita ko po si mayor, walang pahinga, ay lalo na itong second term. Ano po ang, sa pagtatapos po, mayor, sa pagtatapos ng iyong termino, paano nyo nais na maalala kayo bilang naging puno ng Paete? Siyempre, hindi lang sa second term, kasi meron pa tayong third term. Ano po ba ipapakita natin sa kanila na tama ang ibinoto kanila? Alam po ninyo, ako po ay member ng Mayor for Good Governance. At dito sa samahang ito, ay hindi ka magiging miyembro kung wala kang best practice na ginagawa sa iyong bayan. Ini-interview ka rito. At ako ipinagmamalaki ko po ang aming mahal na bayan ng Paite. At ang isa kong ipinagmalaki dito, yung aming Moral Development Council. Araw-araw po kami may nagbibigay ng Word of God dito sa aming 3rd floor from 8 o'clock in the morning to 9 o'clock. Yung mga empleyado, dinidivide namin ito sa 4. Kasi yung Monday sa flag ceremony, may nagbibigay din ng Word of God doon. At yung 4 days, dinidivide namin yung lahat ng mga empleyado. Sapagkat ako'y naniniwala na dapat ang mga empleyado ng ating pamahalaang bayan ay magkaroon ng transformation. Na maliban na sila ay pangunahan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi sila makapaglilingkod ng tapat. At ito po, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, ang isipin na natin ay yung legasiya na ating maiiwan sa ating minamahal na bayan. Yun tayo ay maalaala na sa minsang panahon ay tayo may nagawang kakaiba na iangat natin ang ating mga kababayang nasa laylayan ng ating lipunan, na ito ang siyang kailangang tutukan ng ating pamahalaang bayan. Ang mga naghihirap nating mga kababayan, mga walang sariling tahanan, walang makain, walang hanap buhay, at hindi nakaka-avail ng pangkalusugan para sila ay may paggamot sa kanilang mga karamdaman. Ito po ang aking iiwang legasiya sa ating minamahal na bayan ng Paite, ang maiangat ang antas ng pamumuhay ng aking mga kababayan. Walang magiging dayuhan sa sariling bayan, pagkakalooban ng pamahalang bayan ang mga mamamayan na walang sariling bahay at lupa. Sa ano po ang iyong mensahe sa mga tagapakinig natin at siyempre po sa mga nanonood po, particular sa mga taga-Paete? Ito po ang aking mensahe sa aming mga kababayan dito sa Paite. Nagsalita na ang ating bayan at sabi ko nga, hindi na 35 lamang ang aking boto na lamang. Overwhelmed na ang aking naging boto at siguro naman ito this time, panahon na para tayo magkaisa. Isipin natin ang ating mga kababayan. Huwag na tayong parati na lamang politika. Politika, yung sa Facebook, kung ano-anong paninira na pawang kasinungalingan. Ako'y nagtatrabaho para sa ating bayan at kung ako'y may pagkakamali, ako'y bukas ang aking tanggapan. Kung anuman ang inyong mga suwesyon na gagawin para sa ating minamahal na bayan. Pero yung mga kasinungalingan na ginagawa ng aking mga kalaban sa politika, ay tigilan na po ninyo yan. Sapagkat ang sabi ko nga parati, kailanman ay ako'y hindi pababayaan ni iwan ng Diyos na aking pinananaligan at sinasampalatayanan. Dahil sa aking paglilingkuran ay lagi kong kasama ang Diyos.
At alam po ninyo, minsan po, napapunta na po ako sa Paete at napuntahan ko na po ang tanggapan po ni Mayor. Alam po ninyo, nung time nung lumabas kami, napakasimple po ni Mayor. Tapos Mayor, sabi ko, bakit wala kang bodyguard? Sabi niya, hindi ko kailangan dito. Talagang as in siya lang mag-isa, kami dalawa naglalakad lang kasi pinapakita niya sa akin kung saan yung mga area nung may mga carving. Tapos, umikot ako, walang bodyguard si Mayor. Gano'n talaga ba ang pagdating po sa peace and order? Ang peace and order po naman sa bayan ng Paite ay napakatahimik na po. In fact, kasama kami sa idineklara na wala na kaming mga insurgency dito sa bayan ng Paite. Dineklara na po kami ng Armed Forces of the Philippines at saka ng probinsya ng Laguna. Dahil wala nang nakikita pong threat para sa mga kalaban sa pamahalaan dito sa ating minamahal ng bayan. At saka ako po'y naniniwala, sabi ko nga, na pagkasama natin ng Diyos, the most precious blood of our Lord Jesus, ay yun ang ating pananggalang sa lahat ng uri ng kasamaan na nais gawin para sa atin. Yun po ang aking mga bodyguard. Pinaniniwalaan. Maraming salamat po, Mayor. Hope to see you soon kung kayo po ay naluwas po sa Manila. Yes, ako maraming salamat, Dr. Hilda. At siguro ako'y tataba na naman kasi medyo namayat ako this coming election ay pag ako'y bisita mo, lagi mo ako pinakakain sa masasarap na restaurant. Salamat, Dr. Hilda, sa inyong panayam sa akin sa umagang ito. God bless po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig po ng programang ito ni Dr. Hilda Ong na parati kong sinasabi, sa gobyernong tapat, sigurado ang biyaya ng Diyos ay higit at sapat. Sa Diyos at sa bayan, buong kababaang loob ko po kayong paglilingkuran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mayor Cosico, Ronald Cosico. Siya po ang ating minamahal na mayor na talagang nakita ko talaga nung time na yung first term niya, nakita ko talaga na lahat ng kayang gawin, lahat ng mga agency, DILG, DOH, PCSO, DSWD, lahat yan pinupuntahan niya yan, personal. Talaga siya pupunta. Kaya minsan kapag nandito siya sa Manila, talagang nagtatanong, Mayor, kailan ka nandito? Sabi, sige, magkita tayo after daw niya sa DPWS. O kaya minsan sabi niya, after daw niya sa DSWD. Talagang napakasipag na mayor po si Mayor Ronald Cosico. Kaya yan po ata susunod po, yun po nakikita natin na talagang kapag isang mayor na tapat ang kanyang kumbaga ang hangarin niya mapaangat ang kanyang bayan, magagawa po 'yon. Kaya samantala ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:21 ng umaga, kautyam din sa Pithon Saki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, meron na po akong magandang balita na isi-share ko po sa inyo. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo